po sa ating talakayan sa hapon na ito. Ako yung lingkod, Jonathan TV Vlogs na nagsasabi, ayon kay Hosias 4:6, ang aking bayan ay nasisira dahil sa kakulangan ng kaalaman. So guys, ang ating topic ngayon ay tungkol sa Ebanghelyo ni Kristo. Ayon kay San Mateo, may 10 virgin na ang 5 dito ay matetalino, ang 5 naman nito ay mangmang. Kaya kay mga kakuya, saan ka po dito sa 10 ito? Panig ka ba dito sa 5 matalino or dito sa mga mangmang? So guys, samahan niyo po ako sa ating talakayan ngayon sa hapon na ito pagkatapos ng ating panalangin. Siya ay Diyos. Prayer to Saint Michael for protection. Saint Michael, the Archangel, help us against the evils which threaten the salvation of our souls. Guide us to build up our spiritual life and assist us the means of obtaining graces, virtues, gift, and Holy Spirit, the sacraments which keep us in holy state at all times. Saint Michael, place your sword on my door and at the foot of my bed, in front of my car when I drive and by my side when I walk, and guard and protect me against all evil and all temptation. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Guys, welcome po sa ating talakayan ngayon sa hapon na ito. Nawa nakapagsimba at nakapag-receive po ang lahat po ng mga tatay at nanay at buong pamilya. Nawa nagsama-sama po tayo kanina sa pagsimba at papasalamat sa Diyos na siyang pinakamataas na panalangin kundi ang banal na misa. No? So guys, ang topic po natin ngayon ay patungkol po sa ating banal na kasulatan ayon po sa Ebanghelyo ni Kristo. Ito ay Ebanghelyo ni Kristo na nakaarang araw pa na patungkol po ito sa 10 babae na virgin. Ang 5 dito ay mangmang, ang 5 naman dito ay matatalino. So guys, nadako naman tayo dito sa ating talakayan ngayon. Ayon po sa San Mateo 25, versikulo 1, verse 14. Ito po ang ating mababasa. Kung magkagayon, ay makakatulad ang kaharian ng langit ng 10 dalaga na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. At ang 5 sa kanila, mga mangmang, at ang 5 mananatili matatalino, sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan, ay hindi sila nagdadala ng langis. Didapwat ang matalino ay nagdadala ng langis sa kanilang sisidlan na kasama ng kanilang mga ilawan. Samantalang nagtagal nga ang kasintahang lalaki ay nangagantok silang lahat at nangatulog. Didapwat pagkahating gabi ay may sumigaw, narito ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. Nang magkagayoy na sipagbang lahat ang mga dalagang yaon at pinagigi ang kanilang mga ilawan. At sinabi ng mga mangmang sa matatalino, bigyan ninyo kami ng inyong langis, sapagkat nangamatay ang aming mga ilawan. Didapwat nagsisagot ang mga matatalino na nagsasabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin ang sa inyo, magsiparoon muna kayo ng mga bili at magsibili kayo ng ganang inyo. At samantalang sila'y nagsiparoon sa pagbili, ay dumating ang kasintahang lalaki at ang mga nahahanda ay nagsipasok na kasama niya sa piging ng kasalan. At inilapat ang pintuan. Pagkatapos ay nasirating naman ang mga ibang dalaga na nagdadala, nagsasabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Dito pat sumagot siya, sinabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo,
hindi ko kayo nakikilala, mga puyat nga kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw ni ang oras, sapagkat tulad sa isang tao na ang naparoon sa ibang lupain ay tinatawag ng kanyang sariling mga alipin na pinagmahala sa kanila ng kanyang mga pag-aari. Ang Ebanghelyo ni Kristo. Salamat sa Diyos. So dito guys, paano natin ito mai-explain kung saan ba tayo nakabilang dito? Nakakalungkot talaga. No? Matagal ko na talaga itong pinagnilayan-layan kasi napakaganda ito pag nilay-nilayan sa araw na ito. No? So nakapupos po ito sa ating mga gawain. So dito, 10 virgin. Ang virgin dito, 10 ay tayo itong mga katauhan. No? Tayo yung mga followers ni Kristo na sumusunod sa Kanya. Lahat tayo nakasunod sa Kanya. So ano ba ang pag-uuri ng pagsunod natin kay Kristo, no? So dito tatalakayin natin dito no, kung saan ba tayo nakabilang dito sa 5 matalino or dito sa 5 mangmang. So ang sabi dito, bigyan niyo po kami ng langis po ang sinasabi to, bigyan ng langis guys. Ito ay tinutukoy, baka sabihin niyo madamot naman itong 5 babae na matalino. Hindi po, no? Sapagkat ang sinasabi dito ay ang hindi kasi maibigay yung sarili nating faith o pagtuo o sa pananampalataya sa Diyos. May personal tayo, bawat isa sa atin na may pananampalataya sa Diyos. Tayo lang po yun ang nakakaalam at ang Diyos, no? So nang humingi sa hindi talaga maibigay yun sa kapwa mo, kung gabaga ang maibigay mo na lang, sapagkat for example, nagbibigay ako ng sample, magsimba ka tuwing linggo, tapos hindi ka naman nagsisimba, iyon ay actual grace na sinasabi doon sa manampalataya na iyon ay kasalanan, no? So ngayon, habang ako ay nagbibigay ng payo sa aking kaibayo o sa aking mga manampalataya, na ako naman ay nagpatuloy sa pagsisimba o nag-receive ng body of Christ, so ito yung matatalino na dapat natin tularan, no? So paano ba tayo matatawag na isang matalino na tagasunod ni Kristo? So dito isa-isahin po natin mga kakuya, sapagkat napakaganda itong aral na ito na dapat natin bulay-bulayan ngayon sa araw na ito. So ano ba dapat dito maging matalino tayo sa pagsunod ni Kristo? Unang-una po ay mayroon tayong sinasabi na 7 virtues of Catholic Church, no? Ito yung kuya. Ito po yung pangontra sa 7 capital sin, no? Inuugnay ko lang dito ang 7 capital sin, 7 virtue of life of the Catholic Church. Ano po yun, kuya, ng 7 virtue? Ano ba dito ang tinutukoy dito? Paano natin malalaman kung saan tayo nakabilang dito sa 10 virgin na ito, no? Saan tayo nakabilang, sa matalino ba tayo or dito tayo sa mga mangmang, no? So ang matatalino pala guys, hindi pa pala yung sapat na nabinyagan tayo, na kumpirmahan at tumanggap tayo ng mga, sabihin natin, 7 sacraments ng inang simbahan. Na sabihin natin ay tayo ay ligtas na. Tama po yun, no? Sa pamagitan ng 7 sacraments na ating natanggap sa ating inang simbahan, yun ay may kaukulan na may kaligtasan talaga. So, paano ba yung ekstrang langis na sinasabi dito sa ating Ebanghelyo ni Kristo? So, ito yung mga ekstrang gawain na sinasabi ko nga kanina, na ang hindi maibigay ito sa kapwa mo manampalataya, sapagkat ikaw lang talaga ito, personal mo talaga ito na ginagawa mo, araw-araw mong ginagawa na mga mabuti. For example, ang ekstrang langis na ito ay tumutukoy sa mga gawaing banal, no? Gawaing mabuti. At ikaw ba ay nagbibigay na mas para sa mga dukha? Ikaw ba ay nagsiserve sa inang simbahan? Ikaw ba ay pinilit mo na maging yung damdamin mo na talaga yung mga 7 capital sin, inalis mo sa buhay mo? Ikaw ba ay matulungin sa iyong kapwa? Ikaw ba ay nag-evangelize, no, sa mga salita ng Diyos na ayon sa turo ng inang simbahan? Ito yung mga ekstrang langis na dapat natin dadalhin, no, na patungo para hindi tayo, kung sino man ang pumatay sa ilaw natin, ay mayroon tayong extra. Sino po yung pumapatay ng ilaw sa atin, no?
ito ay pumapatay ang ilaw, ibig sabihin pagtuo, no, pananampalataya. Walang ibang pumapatay sa ating pananampalataya kundi ang demonyo, no. No, dapat alam natin ito, ang sino bang pumapatay nito kundi ang demonyo. Kaya ang demonyo talagang ililigaw tayo nito, no? Ilalayo tayo sa Diyos. Ito yung mga dahilan na kaya marami mga Kristiyano na naliligaw ng landas, no? Sapagkat kaagibat ito, no? Kung ikaw ay matalino, so may charitable ka, nagbibigay ka na ayon sa sarili mo, no? Sumasali ka sa mga evangelization, no? Sa programa ng Inang Simbahan. For example, kung saan yung talino mo, kung saan yung binigay ng Diyos sa iyo, gamitin mo iyon na kung for example ay marunong ka magpinting, no? Ang karamihan sa atin ginagamit yung talino na pinting sa mga nag-uubad na mga babae. So guys, alisin po natin iyon, ikis po yun, no? Hindi po yun makalangit na gawain. Kung ikaw ay matalino sa pinting, magpaint ka ng mga imahe, no? Ng mga banal, no? Napakaganda pag ganun ang mga kasi so, kung ano yung mga talent na ibinigay sa iyo, kung ikaw naman ay masipag, no, sa pagtatrabaho, ay iyon ay ibubuhos mo rin. No, hindi lang sa pagtatrabaho sa ating hanap buhay, kundi mag-serve ka at maraming pagsalihan natin sa Inang Simbahan na pwede natin salihan. For example, masipag ka, maglinis-linis at maarte ka kung ano kalinis ng iyong bahay, ay dadalhin mo yun, no? Lagyan mo ng Kristo sa iyong buhay, no? Sa church, pwede ka magwalis doon, maglilinis at magmamap doon. Maraming iba, no? Pwede natin i-apply si Kristo sa ating buhay, no? Kung mahilig ka naman at kung mahilig ka naman mag-travel, no? Mag-vlog ka patungkol sa ating mga Inang Simbahan. Ipa-vlog mo iyong mga sacraments, no? Mga kung saan naghimala si Kristo ng mga body of Christ na nagkaroon ng mga himala, no? Pwede mo siya gamitin. Kaya nga, guys, ito yung example lang sa mga matatalino. Hindi lang tayo na nabinyagan, pumpirmahan, matrimony, confession, at 7 sacraments at marami pang iba, no? So ito yung mga matatalino lang na example ko, no? Kung evangelize, no? Mahilig ka i-preach mo si Kristo, no? Kung mahilig ka magmarites, ay madelikado, imarites mo yung kapitbahay mo, sino ang kapit niyan, bakit sa naghihirap, at inaalam mo yung buhay ng isang tao. Yan, alisin mo yan, guys, kasi hindi po yun gawain ng matatalino, no? So palitan mo siya, no? Magmarites ka sa ebanghelyo ni Kristo, no? Ibahayag mo ano bang ebanghelyo natin ngayon, mga marites, no? Yung ipahayag ko sa inyo, mga marites, ang ebanghelyo ni Kristo ngayon. No, dapat ganun ang mga example lang talaga sa mga matatalino na may ekstrang langis, no? So dako naman tayo dito sa mga mangmang, no? Ang mangmang nito, siyempre, siguro nabinyaga din sila, no? 7 sacraments natanggap na nila, no? Ang sasabihin nito mga mangmang, ay, ligtas na ako, nakatanggap na akong nakupirmahan na ako, nakatanggap ako ng matrimony, nag-confession na ako, araw-araw ako magsisimpa, no? So wala silang ekstrang langis, no? Kung baga natulog pa rin sila sa pansitan, hindi sila nabahagi ng kanilang mga talento or mga gawaing pang-extra. Kasi yun ang pang-extra natin. Kung may pumapatay sa ating pananampalataya si Kristo, wala na, guys. Wala na tayong ekstrang langis. Hindi na tayo makaabot doon sa punto na makaharap natin si Kristo harap-harapan, no? Sa final destination. Ito yung pangalawang buhay, no? Kaya nga sabi dito ni Kristo, dito po sumagot siya at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo kilala. So guys, habang palang namumuhay tayo dito sa mundong ito, kailangan may ekstrang langis tayo. Ibig sabihin, may ekstrang gawain tayo. For example naman ito sa mga mangmang, hindi na siya nagsisimba, hindi na siya nagre-receive of body of Christ. Diyan pa lang guys, pinapatay ng ilaw ng demonyo sa iyo. Pasok ka doon sa katamaran ng 7 capital sin. Pinapatay na yung ilaw mo kasi nga wala kang extra. Pinatay na, wala kang panangga, no? So, pangalawa, hindi ka na ng kumpisyon, no? Hindi ka na lumalapit ng kumpisyon sa pari. Yun palang pinapatay na ng ilaw ng demonyo sa iyo, no? Tinatanim sa iyo na katamaran sa pagsaliksik ng iyong
pananampalataya. So, binago lang binasa natin ang wala daw kaalaman, no, sa pananampalataya o sa pagtuo ay delikado or peligroso, no? So dito, hindi ka nagsumikap. Wala kang ekstrang langis. Kaya dito, nakiusap siya dito sa ang limang mangmang, no? Bigyan niyo kami ng langis, ng ekstrang langis. Anong sabi ng matatalino? Ay baka hindi ito magkasya sa amin. Ibig sabihin, baka sabihin niyo, madamot itong matalino. Hindi po guys, kasi ang sinasabi dito, yung extra nating gawain, hindi natin kasi ito maipasa sa bawat manampalataya, kundi personal mo ito dapat gawin, no? So, pang-apat, ang ating example sa mga mangmang, no? Hindi na nagsisimba tuwing linggo, no? Hindi na nagsisimba. Yan ay pinapatay na ang ilaw ng demonyo sa iyo. Wala ka ng panlaban. So, matulad ka dito sa mga mangmang. No, pagdating ng hantungan sa huling hantungan mo, sa huling hantungan sa ating buhay, haharap tayo sa trono. Ang tinatawag doon, individual judgment, no? Pero individual. Kumbaga, sasalangin tayo dito kung ano ba yung ilaw mo. Kumbaga, nagagalablab ba yung ilaw mo hanggang sa huling hantungan mo? Or sa, wala na, patay na, nung nawala ka sa mundong ito. So guys, so marami, no? Ang iba, talaga nagiinom sa araw ng linggo, inuuna yung inom, no? Ang iba, naglalaro ng basketball, hindi na nagsisimba. Yun yung mga mangmang na tagasunod ni Kristo na hindi alam. Kaya nga sinasabi ko kanina sa Oseas 4:6 na talagang ang kanyang bayan daw sa kakulangan ng kaalaman. Guys, kaya pinagnilayan natin itong talinghaga ni Kristo, napakaganda talaga ito. Kaya sinishare ko sa inyo ito, no? Sa araw na ito, napakaganda itong talinghaga na ito na dapat natin pagnilayan-nilayan talaga, no? So dati, hindi ko talaga alam ito. Kaya nga, ginagamit ko ang social media, kahit papaano ay may makapanood nito, ay mamasmasan, no? At ay sa buhay at alamin ang kanyang pananampalataya. So guys, kung matagal ka na nang hindi nagsisimba, dito pasok ka guys, dito sa limang mangmang na virgin o babae o mananampalataya ang tinutukoy, no? So, kung ang marami kang bisyo, sigarilyo, dapat alisin mo yun, guys. Kasi po ang katawan natin ay templo po ng ating Diyos yan. No, diyan pa lang ay pinapatay na rin ang ating ilaw ng demonyo. Kasi ano ba yung pangpatay ng ilaw sa atin, no? For example, para buhay lagi ang iyong ilaw, ay dapat palagi kang lagi kong ipopromote ko rin ito, lagi kang ampo o sa English pa, prayer, no? So dapat may prayer life ka. Ano man ang pampatay dito ng demonyo, no? Ano ang pampatay dito ng demonyo? Dito sa prayer, dapat may prayer life ka araw-araw o kahit mag-rosary ang buong pamilya. Kapag hindi mo nagawa itong prayer, ang pamatay ng demonyo dito ay ang kaaliwan ng makamundo, no? Ang ginagawa ng demonyo ngayon sa social media na. Kaya marami ang mga bata ngayon na pupusis, na addiction na sa cellphone, no? Sa mga TikTok, no? Dapat yan pa lang ay pinapatay na ng ilaw mo dito sa prayer kasi wala ka ng prayer life, no? Pangalawa, sa piring, no? Pag-antos, dapat yun din ang dadalhin natin para maging buo at maging lagablab ang ating apoy, no? Pagdating natin doon sa kaharian ng Diyos, no? Para mabahagi tayo doon sa piging ng ating Panginoong Hesukristo, no? Ang sapiring ay antos. Marami dito dito, yung sapiring, no? So, ang sapiring guys, napakahalaga nito. Parang nakaampit tayo sa sapiring ni Christ doon sa pagpako sa cross, no? Marami sa atin ang hiling na alisin itong sapiring na ito. Guys, huwag niyong ipagdasal na alisin niyo ang sapiring na ito. For example, sa aking buhay na lang, napakalungkot ang buhay ko, mag-isa lang ako, ang sapiring ko ngayon ay itong sa aking pamilya. Kaya nga, ang ginagamit kong sapiring ito, pinapasalamatan ko ang Diyos dahil ginamit ko ito, ang Ebanghelyo, dahil nag-isa lang ako, na nagpapahayag ako ng mga salita ng Diyos. Ito yung ginamit ko para maging matalino tayo guys. Ang karamihan, pag wala, kung mag-isa ka lang sa buhay, nagiinom, nagsusugal ng babae, no? Alisin po yun guys. Kaya nasasabi ko ito dahil ina-apply ko ito sa aking buhay. Napakahirap maging sapiring guys, lalo na pa nalayo ka sa iyong pamilya, no? Ito sapiring antos, no? Isa din yung guys na para magalagablab ang ating
pananampalataya, no? Ang ating pagtuo sa Diyos, no? Pangatlo, disciples. Ito yung disciples, maging alagad, no? Alagad, mag-disciples tayo ni Kristo. Ito yung mag-evangelize tungkol sa ating pananampalataya na marami ang mga hindi alam at ang mga hindi alam na mananampalataya sa araw na ito. Marami na pong hindi nagsisimba. Kailangan natin ma-share ito na ang hindi pagsisimba ay yun ay limapasok doon sa mangmang na babae. Isipin nyo, hindi tayo makikilala ng Diyos ang sabi ni Kristo dito, umalis kayo sapagkat hindi ko kayo kilala. Ito yung mga mangmang na hindi nagsumikap sa kanilang pananampalataya. So dito dapat magbasa rin tayo ng Bible. Ang pamatay naman ng demonyo dito ay ang kaaliwan, inom, no? Social media, no? Imbes na mag-prayer ka, yun yung prayer dapat para sa Diyos ay nawala dahil nga ang demonyo ay pinapatay na yung ating ang ating pagtuo pananampalataya. Yun yung pamatay ng mga puling angel o mga demonyo, no? Kaya napakahalaga na papabilang tayo dito sa matatalinong virgin o mananampalataya na ito na nakapasok sila sa kaharian ng Diyos. Kaya magsumikap tayo sa ating pananampalataya. Napakahalaga na hindi pa huli ang lahat, no? Hindi pa huli ang lahat. Yun, ipopromote ko rin ang cares para maibalik tayo sa Diyos, no? Una, cares, confession, adoration, no? Rosary, at Holy Eucharist and sacramentals. Na makapag-share ako na kahit kaunti man lang na talakayan sa araw na ito na nagbibigay sa atin ng inspirasyon, no? Sa ating buhay. Magbigay lang po ako ng panghuli, mamili ka lang sa dalawa nito para sa ating para sa pagharap sa final destination natin sa langit. Ito yun ang pangalawang buhay natin. Una, piliin mo yung makamundo, ay sa demonyo po yun. Kung pinili mo yung makalangit, ito po yung ginagawa natin, mag-evangelize, magbasa po tayo ng Bible, magsimpa po tayo sa tuwing linggo at lalo na po sa buong pamilya, no? At lapit po tayo sa confession, kung matagalan tayo hindi nakakumpisal, no? Maraming mga sakit ngayon dahil po sa kasalanan, no? Ang kasalanan talaga ay pumapatay sa ating kaluluwa. So wag po nating antayin yung mga kakuya sapagkat peligroso talaga, no? Kapag nagpatuloy tayo namumuhay na wala tayong ekstrang langis, no? Sinasabi ko na kanina, ang mga ekstrang langis na ito ay hindi lang nabinyagan tayo, nakatanggap tayo ng 7 sacraments, no? At wala na tayong dapat gawin, no? Ang mga ekstrang langis, yun po ay kung ano yung mga aktibidad sa ating inang simbahan ay dapat po tayong makiisa, no? Makiisa po tayo kasi po ang inang simbahan, yan po ang nagsasabi sa atin ng katotohanan, no? Siya ang saligan at sungay ng katotohanan, no? Siya ang nagbibigay para hindi tayo mailayo kay Kristo. Siya ang daan, no? Siya ang nagtuturo sa atin kung paano mamuhay na may kabanalan at may takot sa Diyos at may maging maalam ang ating pananampalataya. Siya ang daan, no? Kaya guys, so muli, ako po'y nagsasabi ngayon sa inyo na nawa nakapag-receive po kayo ngayon ng Body of Christ sa araw na ito. Napakahalaga po ang mag-receive ng Body of Christ ngayon. So, para hindi po tayo mabilang doon sa 5 mangmang, dapat mapabilang po tayo sa binanggit sa 10 virgin, sa 5 babaeng matalino. So, dapat doon po tayo mapabilang. So guys, maraming salamat po. Ako yung lingkod, si Jonathan TV Vlogs. Nawa i-like nyo, share at comment din para magbigyan po na tayo magbigay po ako ng mga paliwanag sa inyong mga comment. At i-follow niya rin po ang aking YouTube channel, Jonathan TV Vlogs, at sa aking official page, no? Jonathan TV Vlogs official sa aking FB page. Muli, ako po yung lubos ng pasalamat sa ating lahat at God bless po sa ating lahat. Mabuhay po.